Hi guys, welcome back to our channel, and for today's story, it will be about mga kwentong engkanto at mga taong nakapunta sa lugar na engkanto. Bago ang lahat, kumain ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na i-deliver in a story format, nasa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like, subscribe para updated ka sa mga bago nating episodes. Kaya kumain ka sa mga kwentong nakakatakot. Tara, sabay-sabay tayong matakot. Before I start my episode, I would just like to thank everyone who supports me, and especially kay Revid Gamer na lagi nanonood sa mga bago nating uploads. No, lagi siyang unang nagko-comment. No, shoutout sa'yo. Please follow him, and maganda yung mga content niya. So, ang story natin is about mga engkanto. Why do they exist? Bakit andyan sila? And totoo ba sila o hindi? Some naniniwala andyan sila, and some hindi. Especially sa modern time, no? Most of them are merely forgotten. Pero yung mga taong pinanganak around 80s, 90s, na tulad ko na pinanganak sa 90s, they believed, most of them, and yung mga stories na shinare sa kanila ng mga parents nila, mga tito nila, mga lolo nila, na mga naka-encounter ng ganun. And one of the stories na shinare sa akin is nakapunta daw siya sa lugar ng mga engkanto. And it was so mysterious, Okay, the story goes na one day they were going out, tapos parang di ako sure kung naghahanap sila ng kahoy or parang panggatong siguro, or naghahanap sila ng kawayan ng mga time na yun. And parang marami sila nun magkakasama. Parang bigla daw nung habang naghahanap siya ng kahoy ay parang bigla daw nawala yung mga kasama niya. Alam niyo, parang medyo gubat-gubat tapos yung part na yun. This happened sa province ng wife ko. So yung mga na-experience na kakilala niya lang. So naglalakad siya, parang nagulat siya na yung mga damuhan nawala. And naglalakad siya sa kalsada is parang naging gold daw to. Parang it was gold, yung mga poste doon gold, yung mga establishment is made out of gold. And surprisingly may mga tao rin doon na parang anggara doon, na may itsura, parang mayayaman. And parang in-invite daw siya na kumain. So may mga handa daw doon na sobrang dami. Nakita niya daw talaga parang masarap yung mga pagkain. Pero dahil namawirduhan niya siya sa nangyayari, and ang question niya is paano nagkaroon ng ganung lugar doon sa saan siya naghahanap ng kahoy, which is puro puno yun. Kaya parang nag-refuse siya, kaya nag-i-insist yung mga tao na kumain siya, and i-invite siya, na parang feeling niya ayaw siya paalisin. Pero umalis siya, no? Nakaalis naman siya sa lugar na yun, and nakita niya rin yung mga kasama niya. Sabi ng mga kasama niya na parang, saan ka napunta? Ba't nawala ka? Sabi niya rin sa mga kasama niya, saan kayo nagpunta? Ba't nawala rin kayo? Pagkat yung question niya. Pero little did she know na makakabalik siya ulit sa lugar na yun for the second time. And yung time na to, no, nakabalik nga siya dun sa lugar na yun. And gold pa rin na talaga yung lugar, sobrang gold. Pero parang medyo iba na daw yung intensity ng lugar. Parang medyo creepy siya, and mabigat sa feeling. And naging aggressive daw talaga yung mga doon. Buti na lang, no, nakaalis pa rin siya sa lugar na yun. And she was safe. Walang nangyari sa kanya. Ang creepy lang doon, no, bakit siya naging aggressive, no, bakit siya ayaw paalisin. And she believes na engkanto yung mga yun. And I think they are, no? Kasi imagine mo, nasa mga damuhan, tapos mga punuan ka, tapos bigla ka makakita ng mga lugar, ng mga bahay, tapos mga establishment na gold yung kalsada. Out of this world talaga yun. And it happened to her, you know, she was able to share the story. So in relation to that, gusto ko i-share yung story na narinig ko a while back. This is not my personal story, no? Narinig ko lang to, and this is very mysterious. So the story goes na itong bata pa siya ng mga time na to,
every year daw, pag summertime, umuwi sila ng family nila sa probinsya nila. So, naging tradition to kasi parang nagre-reunion sila ng mga pinsan niya, lolo-lola niya, mga tito-tita niya doon sa lugar na yun, sa province nila. And pag nagsasama-sama sila, ay nagsasama-sama na sila magpipinsan na taga-adventure sila. Parang 4 yata sila noon eh. And sobrang close nilang 4 na pag nagkikita-kita sila pag summertime, ay pupunta sila sa ilog and pupunta sila sa forest na part talaga ng province na yun, which is nung time na yun parang sobrang malaki pa ng mga puno, parang wala pa masyadong establishment. Alam mo yun, parang typical setup ng mga 90s na parang sa mga baryo na basta oldies talaga siya. So mga time na to, nandun sila sa bahay ng grandparents nila nung parang may gathering sila doon, and nag-decide sila na tumakas. Sabi ng pinsan niyang babae na, tara mauna na tayo doon, maligo tayo sa ilog, ganun. Tapos diretso natin sa bahay namin, doon natin mag-overnight. Huwag natin hintayin sila, mga yung lolo, tito, parents nga nung batang to na nagbabakasyon. So sabi niya, safe naman daw ng mga time na yun kasi yung pinsan nila na babae is well known doon sa lugar na yun, sa barangay nila, and they needed to walk around 2 to 3 hours kasi ganun kalayo yung barangay. Pero since well known yung family and yung papa niya doon, ay safe lang para sa kanila. So dumating na sila sa point no na deeper na sa forest, which is malapit sa ilog. Nung ano sila, nagtampisaw sila, naligo sila, and sa part ng ilog na to parang may well doon na yung parang pabilog lang, tapos parang magbababa ka lang ng kawayan, tapos parang may tabo doon sa dulo na nakatali. So parang ganun na yung setup. Naligo sila doon, and habang nag-enjoy daw sila sa tubig ay parang naihi itong pinsan. Ito siya yung nagbabakasyon doon, naihi siya. And naghanap siya kung saan spot siya pwede umihi. So parang sinabi ng pinsan niyang babae, huwag na siyang lumayo. Pero dahil hindi siya nakinig, no, lumayo siya. And dumating siya sa part ng puno na to, parang sobrang tanda daw. So doon siya umihi. And habang umiihi siya, may something siya napansin sa taas ng puno. Kasi nakatingin siya sa taas habang umiihi siya. Pagkatingin sa taas ay may nakita siya isang ibon. Sobrang enchanted daw yung itsura. Base sa mga explanation niya or sa story niya is parang ibong adar na daw, na sobrang magical pag tinignan mo. So ako yung definition ko ng ibong adar na yun, naisip ko pag ibong adar na parang phoenix siya, nakatulad pag nanood ka ng mga movies, diba? So itong mga panahon na to, na parang natulala siya nung nakita niya to, and based sa mga sinabi ng mga pinsan niya sa kanya, parang nawala to siya sa sarili nung bumalik. Pero hindi niya in-expect na ng mga time na to ay magiging weird na yung mga pangyayari. So tapos napagod din sila sa pagligo sa ilog, ay nag-decide na sila magbanlaw. So 4 sila nun. Habang nakapalibot siya sa balon ay out of nowhere daw, parang may tumulak sa kanya. Nahulog siya sa balon at sinahulog siya sa balon. Pero nung time may mataas yung tubig ng well, kaya parang naabot siya ng mga pinsan niya. Pero ang weird doon, no, nung pagkahulog niya, parang may humila doon sa paa niya. Buti na lang yung mga pinsan niya, no, hindi sumuko at hinila siya. Na-save siya nung pinsan niyang babae. So nagmadali sila makauwi sa bahay. Nung nakabalik nga sila, no, sinabi niya na, ano ba kasing ginawa mo? Na umihi daw siya, tapos may nakita daw siyang, parang nung nahimasmasan siguro siya, sinabi niya na nangyari. May nakita daw siyang, parang ibong adar na daw. And sabi nila, baka na-engkanto ka, baka nakita ka ng engkanto. Yun yung sabi ng pinsan niya. And sabi niya, hindi maganda to. Kung may mangyari sa'yo, lagot ako kina tito at tita, sabi ng pinsan niyang babae. Pero nung mga panahon na yun, ay nag-iba na rin yung pakiramdam nila, dalawa. Yung pinsan niyang babae at siya. Bigla siya nagkaroon ng lagnat, ang taas to talaga. And pati yung pinsan niyang babae, ganun rin. Parang wala talaga, ang taas na parang kukumbulsyon na daw sila. So tumawag to ng manggagamot yung parents ng pinsan niyang babae, and yun nga, sabi ng manggagamot ay naengkanto sila. Pero bago natin i-continue yung story, no, kung umabot ka sa part ng video na to, huwag mo kalimutang i-like yung ating video and try ipabutin ng 500 likes para marami ang makakita sa ating video and ma-enjoy nila itong episode na to. So balik tayo sa storya. Noong mga panahon ito ay sobrang taas ng lagnat niya. Sabi nga ng albularyo ay naengkanto sila. Hindi na nagulat no, yung parents tsaka yung mga tito-tita niya
dahil nga saan sila nagpunta at hindi pa talaga sila nagpaalam. So parang guilty rin yung pinsan niyang babae ng mga time na yun kasi siya nagyaya, siya talaga nag-insist na mauna na sila. Pero hindi na in-expect no na sobrang intense yung mga mangyayari no after yung dumating yung mga gamot. Sabi ng mga gamot, hindi ordinaryo yung nakita mo, Encanto. Yung ibon na nakita mo, which is kahit hindi niya pa sinabi sa albularyo, parang alam na. Parang royalty daw to. Parang isa daw sa mga leader doon sa mundo ng mga Encanto. Kaya sobrang ganda nito. And kinagalit ito ng mga Encanto nung nakita niya ito. And ngayon gusto nila ng kapalit. Since nilulungan siya ng mga gamot ay parang may mabinigay siyang mga gamot, and also parang may ginawa pa siya sa bahay para maprotektahan sila. Pero after weeks dumaan or days siguro lang ay hindi pa rin nawawala yung lagnat nila, no? Parang gagaling tapos mag-worsen na ulit, and dumating nga sa point na parang sobrang worse na talaga, no? na nila kaya, na parang mag-give up na sila, sobrang taas ng lagnat, parang kukumbulsyonin na. And sabi nga nung mga gamot ng mga time na yun ay may gusto nga talaga kunin, no? Parang kukunin talaga yung buhay ng isa sa kanila, and yung gusto nila yung parang lalaki, and hindi nila in-expect na parang i-claim talaga nila yun. Nung gabing to ay parang nagwala daw yung pinsan niyang babae. Parang bigla daw tumayo sa nagwala. So nung pinipigilan daw siya ng family, tapos mga tito-tita ganun, dito nila mahahawakan ng maayos. Parang sobrang lakas daw nito na pumiglas sa kanila, tapos tumakbo palapas ng bahay. Hinabol naman nilang lahat to. Hinabol nila palabas hanggang dumating siya sa part na medyo marami ng puno. Tapos pagkadating sa part na may mga puno na, nawala bigla yung pinsan nilang babae. So yun yung hinahanapin, no? Hindi siya nag-stop na hanapin yung batang babae yun. And pero hindi nila naisip na tawagin yung manggagamot ng mga time na yun, no? Pero nagpatuloy lang siya sa paghahanap hanggang umabot na nga ng umaga. Dumating siya sa part ng forest na kung saan yung saan niya nakita yung ibong Adarna, kung saan siya umihi. Andoon yung katawan ng pinsan niya na wala ng buhay. Nawag nila yung manggagamot, and sabi nga ng manggagamot ay yung pinsan niyang babae ay nagpaubaya na parang sinabi na wag niyo na lang kunin yung pinsan ko, dayo lang to, ako na lang kunin niyo. Kasi parang yun yung ginawa ng pinsan niya, nag-sacrifice siya para sa pinsan niya na bumisita lang sa lugar na yun. Nakakalungkot na isipin, pero yun nga, nakitagpuan na lang yung katawan niya. And sabi pa ng manggagamot, malaki daw ang posibilidad na yung katawan na yun ay hindi na sa kanya, and dinala na siya sa lugar ng mga Encanto. So sobrang mysterious no ng story na to, and I don't know if it's 100% true or not, pero what I can say na sobrang creepy ng story. And there's a lot of stories out there na na-share na sa akin ng family ko, no, na mga naka-experience ng ganun, and mga hindi ko pa narinig pero naka-experience ng ganun. Lalo sa mga probinsya, they really believe, no, in such elements na nag-exist in this world. My question is, why do they have to take lives, and why does it have to happen? Yung sa part ng story, nakita niya lang naman yung ibon, wala naman siyang ginawang masama. Pero siguro offensive yun para sa mga elementong yun, kaya ganoon na ngayon nangyari. Hanggang dito na lang tayo, pero bago tayo mag-end, invite ko kayo ulit na help me reach my goal to have 1K subs this year. And sa mga hindi pa mag-subscribe na kayo. Hanggang dito na ang kwento natin, and abangan nyo yung upcoming episodes natin kasi malapit na mag-October, and it will be all about ghost stories and crime stories na inire-ready ko sa future. So hanggang dito na lang tayo, hanggang sa susunod.